After 53 long years, tama ang narinig nyo mga idol, mahigit 5 dekada na pagkauhaw, heto na ang inyong 2026 NBA champion ng New York Knicks. Hindi na nila pinatagal pa ang serye at tinapos na nga nila ang laban sa baluarte pa mismo ng San Antonio Spurs. Isang ganap na NBA champion na ang New York matapos nilang selyuhan ng Game 5 sa final score na 94-90. At may PhilAm NBA champion na mga idol, si Jordan Clarkson. Ang habang panahon mga idol, isipin nyo na lang ang bigat na kasaysayan na dinala ng team na ito. Mula pa noong 1973, ngayon na lang ulit nakatikim ng kampyonato ang New York Knicks. Maraming nagtangka tulad nila Patrick Ewing at Carmelo Anthony pero nabigo sila mga idol. Ngayon iba na ang kwento. At syempre ang tinanghal na Finals MVP ay walang iba kundi ang puso, kaluluwa at makina ng kupunang ito si Jalen Brunson. Pero paano nga ba talaga nila tinapos ang sering ito? Ano ang mga malalaking kakulangan ng Spurs matapos silang mag-init sa umpisa? Sinong big man na nagsilbing unsung hero at naging malaking factor sa crunch time? At bakit humantong sa panlalamig ang San Antonio kapag nasa huling quarter na ng laro? Kaya tara mga idol, diretso na tayo sa ating full game breakdown at hihimayin natin ang bawat possession at detalye na makapigil hiningang laban na ito. Well, sa opening quarter tila makikita ang init ng Spurs na handa pa nilang pahabain ng serye. Ipinaramdam agad ng San Antonio na hindi sila papayag na basta-basta na lang mag-celebrate ang New York sa kanilang sariling baluarte mga idol. Naging napakainit ng Spurs at mabilis nilang idinikta ang pace ng laro. Hawak agad ng Spurs ang malaking kalamangan 23-13. Ang laking problema ng Knicks sa opensa nung simula mga idol at kitang-kita na nahirapan silang butasin ang depensa ng San Antonio sa loob ng paint. Naging malaking dahilan dito si Victor Wembanyama na literal na naging pader sa ilalim mga idol na nagkaroon agad ng 5 blocks sa first half. Halos walang makapasok na madali para sa New York tuwing nasa restricted area si Wemby. Bukod sa kanya, pumutok din para sa San Antonio si Dylan Harper na kumonekta ng mga crucial na tira sa perimeter. Naging solido rin ang ambang ng mga role players nila tulad ni Julian Champagnie at Devin Vassell. Sa unang dalawang quarters, naging perpekto ang game plan ni Coach Mitch Johnson. Kahit na nakabawi ng kaunti ang Knicks sa second quarter kung saan umiscore sila ng 24 points laban sa 19 ng Spurs, hawak pa rin ng San Antonio ang momentum at ang kalamangan sa halftime 42-37 mga idol. Pagdating ng third quarter, lalong nag-init ang opensa ng Spurs kung saan nagbuo sila ng 30 big points at pumasok sila sa fourth quarter na may 7 puntos pa na abante 72-65. Sa puntong ito mga idol, akala ng lahat ay selyado na ang Game 6 pabalik ng Madison Square Garden. Pero ano nga ba ang naging turning point? Bakit biglang nanlamig at nag-choke na naman ang San Antonio Spurs pagdating sa pinakamahalagang yugto ng laban? Well, bago natin pag-usapan ng huling yugto ng laro ay pag-usapan muna natin ang malaking advantage na sana ng San Antonio Spurs sa last quarter na ito mga idol. Ito ay ang foul trouble ng big man na si Karl Anthony Towns. Napakasamang laro para kay Karl Anthony Towns mga idol. Hindi naging maganda ang performance ni Kat sa Game 5 na ito. Sa halos 23 minutes na inilaro niya sa court, nakapagtala lang siya ng 2 points. 2 puntos lang mula sa main stretch big man ng koponan. Tumira lang siya ng 1 out of 7 sa field at hindi man lang siya nakapasok ni isa sa kanyang mga 3-point attempts. Pero ang mas nakabahala sa Knicks ay ang kanyang mga fouls. Halatang nahihirapan si Towns na i-contain ang haba at athletic ability ni Wembanyama, pati na rin ang pag-contest sa mga drives ng mga Spurs guards. Umabot sa punto na kinilangan siyang alagaan ng coaching staff ng Knicks at ilabas-pasok para i-preserve sa closing minutes. Subalit hindi pumanig ang tadhana sa kanya mga idol, tuluyang na-fouled out si Karl Anthony Towns na kung saan ito na sana ang pagkakataon ng Spurs para dominahin ang paint. Lalo na 5 na din ang foul ni OG Anunoby pero hindi nangyari ito mga idol. Dahil pagpasok ng fourth quarter, biglang nawala ang offensive rhythm ng Spurs mula sa pagiging mapusok at agresibo sa rim. Nauwi sila sa pilit na isolation plays at mga long contested jumpers. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng Spurs sa larong ito ay ang kanilang ball security. Nagtala sila ng kabuuang 13 turnovers sa laro na direkta nagresulta sa 18 points para sa Knicks. Sa isang close-out finals game, bawat possession ay ginto at ang pagtatapon ng bola ng Spurs ay nagbigay ng buhay sa transition offense ng New York. Isa pa sa naging fatal na kakulangan ng Spurs mga idol ay ang hindi pag-step up ng kanilang guard rotation sa late game. Si De'Aaron Fox na inasahan sana na magdadala ng bilis at playmaking ay nag-struggle ng gusto. Nakapagtala lang siya ng 7 points sa buong laro at pumukol ng malamig na 3 out of 15 mula sa field. Hindi rin nakatulong si Stephon Castle na talagang inalat sa labas. Tumira lang siya ng 1 out of 10 mula sa field at nagtapos na may 6
6 na puntos lang sa loob ng 32 minutes of action mga idol. Kapag ganyan ang nangyayari sa mga primary ball handlers mo, napakadali para sa kalaban na mag-collapse at mag-double team na lang kay Wembanyama sa loob. Ang totoo niyan mga idol, nanlamig ang Spurs dahil sa physical na adjustment ng Knicks sa depensa. Ang in-your-face defense ni OG Anunoby at Josh Hart ang pumigil sa passing lanes ng San Antonio. Napagod ang Spurs sa kakahanap ng butas at sa fourth quarter na ito bumigay na ang kanilang mga binti. Ang dating umi-score ng 30 sa third quarter ay nalimitahan ng Knicks sa napakababang 18 points pagdating sa fourth quarter mga idol. Dito natuluyan nag-init ang New York kung saan ibinuhos nila ang 29 clutch points sa huling quarter. Laking impact din ng big man na si Mitchell Robinson lalo na sa kanyang nakuwang importanteng offensive rebound sa mintis na free throw ni Josh Hart na kung saan ito ang nagsilbing momentum stopper para sa Spurs. At sa huling mga segundo mga idol ay tuluyan na nga kinandado ng Knicks ang panalo. Kampiyon na ang New York Knicks mga idol. Siyempre ang tinanghal na finals MVP walang iba kundi ang nagbuhat sa kanilang kupunan na si Jalen Brunson. Siya ang pinakamalaking rason mga idol kung bakit umuwing kampiyon ng New York dahil sa kanya naibigay na pinakamalupit na finals performance mga idol. Sa mga oras na hirap ang Knicks sa opensa sa first half, si Brunson lang ang sumalo sa kanila. Pagdating ng fourth quarter na kailangan ng Knicks ng bayani at siya mismo ang kumuha ng manibela mga idol para i-drive ang team papunta sa pangako ng kampyonato. Pinangunahan niya ang New York na pumutok ng 45 big points. Grabe ang ginawa ni Brunson mga idol. Wala silang naging sagot sa kanya. Tumira siya ng napaka-efficient na 52% mula sa field. Eksakto sa 14 out of 27 shooting at ipinamalas ang kanyang footwork at mid-range mastery. At noong kailangan na ng spacing dahil nagkukulaps ang depensa ng Spurs sa loob, isinalpak niya ang 4 na nagliliyab na 3-pointers out of 7 attempts. Hindi rin siya nagpatinag sa pressure ng free throw line dahil na-convert niya ang 13 sa kanyang 15 foul shots. Nagdagdag pa siya ng 3 assists at 3 rebounds sa loob ng 41 minutes na pagbabanat ng buto. Si Brunson ang naging pamatay sunog sa bawat run ng Spurs kapag umi-score ang San Antonio at sinusubukan buhayin ang home crowd nila. Laging sumasagot si Brunson mga idol. Dinala ni Jalen Brunson ang buong prangkisa ng Knicks sa kanyang likuran. Patunay lang na siya ang tamang tao na tanghaling finals MVP at ang tunay na hari ng New York. Well, bukod sa opensa ni Brunson, nandyan din ang purong hustle ni Josh Hart na nag-green ng 39 minutes para magtala ng double-double na 13 points at 11 rebounds na nagpakita ng puso ng isang tunay na New Yorker. Nagdagdag din si Mikal Bridges ng 14 points na nagsilbing steady two-way presence perimeter. Pati si OG Anunoby mga idol nagambag rin ng 11 points at 8 rebounds. Well, sa kabuuan mga idol, itong Game 5 ay isang perpektong testamento kung anong klaseng basketball culture ang binuo ng New York Knicks. Hindi sila pinaka-flashy na team. May mga pagkakataon na inalat ang mga star players nila tulad ni Kat at nalubog pa sila ng maaga pero sila ang pinakamatibay pagdating sa dulo. Tinalo nila ang isang mapanganib at batang San Antonio Spurs team dahil sa kanilang physical na depensa, sa kanilang rebounding advantage sa clutch moments sa pamamagitan ni Mitchell Robinson. At higit sa lahat mga idol, meron silang superstar na kayang pumukaw ng 45 points sa isang title clinching game. Para sa Spurs naman, napakalaking lesson ng sering ito mga idol. Marami pa silang kailangan ayusin, lalo na sa ball security at paghahanap ng consistent na secondary scorer sa labas ni Wembanyama pagdating sa fourth quarter. Pero sa araw na ito mga idol, walang makakapigil sa selebrasyon sa kalsada ng Manhattan dahil ang corona ng NBA ay formal nang nakapatong sa ulo ng New York Knicks.